Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection today, the parables, taken from Matthew 13:31 to 35. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches. He spoke to them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet. I will open my mouth in parables. I will announce what has lain hidden from the foundation of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sinabi niya yung sentence na ni Jesus na I will announce what was lain hidden from the foundation of the world. Oh. I will open my mouth in Parables. parables. Di ba parang nagtatanong, why do you speak in parables? Di ba tinanong yun nung sa una natin? Bali sinagsagot ni Jesus, I will announce, I will open my mouth in parables. Ibig sabihin, hindi siya nag-agree sa disciple na, sige, nahirapan pala siya, next time, sasabihin ko na yung hindi parable. Hindi, firm siya na I will open my mouth in parables. Ngayon, pag binalikan mo nga itong mga parables na sinabi niya, hindi na ako, kung ako yung apostle, papakinggan ko na ngayon talaga yung parable. Ngayon, hearing from an ordinary person, makikita mo na, pag sinabing kingdom of God, ako, ang isip ko agad, kingdom palace, ang laki. Kukompare niya sa mustard seed. Ang mustard seed is super lit. Ang lit-lit talaga kung nakikita kayo ng mustard seed. Pero, sabi niya ganon, meron daw yung mustard seed, kinuha di ang liit. Yun yung kingdom of heaven, ha? Mustard seed. Tapos nga nung tinanim at lumaki, from small, naging super big na halaman siya. Hindi ba? Tapos anong nangyari doon sa halaman na yon? Na hindi pinapansin. Nung lumaki, ang dami nang nag-nest, ang daming nagbay, ang daming nakinabang. Doon sa mali kakapuranggot na kung, sabi niya, kung titingnan natin dito, kung judge ko na yung maliit na yun,
tatapon ko na lang yun, Oo. ibay ko. Diba? So parang sabi niya, yung kingdom of heaven, ganun. Parang hindi obvious what an ordinary person thinks. It will not be obvious kasi bawat tao iba-iba. So, kaya kinumpare niya sa mustard seed. Kasi hindi mo parang sinasabi lang na yung kingdom, it doesn't look like really kingdom kasi seed. O, tapos yung pareho naman, no, ganun din dun sa yung yeast. Di ba? Eh, ang yeast, ang liit. Pero pag binake mo na siya o pinabayaan mo na siya, ang laking tinapay. So, ang nag-gets ko talaga dito, yung kingdom of God, it's more of a something end result. Yung end result, ano yung end result? That is the kingdom of God. Lalo na kung how you feel about it. Yung ikaw yung nasa loob. Yeah. Na yun yung end result. Dun mo siya i-compare. Amen. Ang lagi niyang ginagamit, sabi niya pagka bubukas ang aking bibig, I will open my mouth in parables. So yung parables, bakit kaya yun ang gusto niyang gamitin? Ang nakikita ko doon sa una, ginamit niyang example yung mustard seeds. Pagkatapos yung yeast. Ito yung meron siyang basic na material. Halimbawa, yung seed. Yung seed. Yung isa naman, yung harina. Harina. Pagka nahaluan ng isang item, parang naturally, ganun ang mangyayari. It will become something that is useful. Something that benefits more people. Maraming makikinabang. So parang ganun ang gusto ng ating Panginoon. When I say these words, ang intindihin mo talaga, it is something like a natural thing that is happening. Pag nagkaroon ng kombinasyon, yung basic na material, tapos nalagyan ng iba yan, it becomes something that is useful and many will benefit from the usefulness of that material. So may kombinasyon. Kaya gusto ni Jesus na gamitin yung mga parables na yan because it is happening naturally. Parang, oo, walang effort. Yan, sige. So, parang ang nagets ko nga na, tama yon. Parang, ang parables kasi, inaano ni Jesus na it is the natural things that happen in our everyday life. Yes. Kahit yung mga tao, makaka-relate. Pag sinabi ni Jesus, yeast, at yung yeast lumalaki, alam nila yan kasi they are eating it. Yeah. They are cooking it. Yeah. Diba? Ngayon, yung mustard seed, marami na nagtatanim sa kanila So, alam nila yun. Ay, alam namin yan. Oh, yeah. Ito yan. Hindi siya pwedeng kontrahen. Yes. Totoo na Yeah. ang mustard seed lumalaki at yung lumalaki. Yan. So, kaya doon sila, ngayon, di kunyari, naniwala ka na. Kasi alam mo yan ang kingdom of God. Ano ngayon ang expression? Wow, Ayan. talaga? Ayan. Kingdom of God. Di ba? Sige, tingnan natin. Ano ang message sa atin? Well, sasabihin ko rin, wow, kingdom of God. Yan ang message ko. Message natin ni Lord sa atin. Talagang, dahil ganun kabigha-bighani yung kingdom of God, no, comparing to the mustard seed and to the ano yan? Yes. To the yeast. There's no turning back. No? Lalo na nalaman natin. Like, kunyari, hawak mo na yung mustard seed. O yun. Alam mo na magiging kingdom of God. Yung sinabi ni God, wow, talaga. Kahit ganito, di ba? So, parang, Lord, kahit na ganito ako, magiging, naiiyak na naman ako, mapupunta ba ako sa kaharian mo? Kahit na bad ako, kahit na mainitin ang ulo ko, kahit na
Minsan hindi ako nagtatrust sa'yo. Nawawala yung, minsan ma-pride ako, ano ako, hindi ako humble. Pwede ba akong maging mustard seed na pag tinanim, lalago? Oh. Sinabi niya yes, you are. Pero kasi, you can be that one. But if you don't cook, or you don't do anything about those little things, they will remain little, di ba? So, meron effort sa part natin. Hindi mo naman isip, kaya naman ako ni Lord. Sabi niya, mustard seed nga, pinapalaya ko pa kaya. Tao ako Di ba? Pero, may effort ka. May effort tayo. What is our effort? This one, what we are doing. Paulit-ulit. Hello, yan. Basa ng Biblia, makikinig ng stories, sa Netflix, sa mga ibang mga palabas sa YouTube. Panoodin natin, ang dami nilang mga storya, mga vlogger about the Word of God. Hindi po mga chismis, hindi po yung mga entertainment na makakatulong tayong mga mustard seed o yeast na mag-grow tayo para yung sinasabi ni God mangyari sa atin. The kingdom of God dwells in us. Kasi si Lord, di ba, nire-receive natin siya, pumapasok siya sa atin. Hindi tayo nagiging Diyos, siyempre, no? Pati itsura natin. But yung kingdom yun yung, kasi pagramdam mo na yung kingdom ni Lord, kahit nandito ka sa mundong ito, mararamdaman, that is yung heaven on earth, di ba? Yung sinasabi na ramdam mo yung heaven on earth. Yes. So, yun yung ano. And then yun na, like yung sabi, no, when the kingdom of God is there, no? Lumago na tayo. O, tingnan mo naman, ang dami mo nang na-evangelize na tao, yung mga ibon, yun na yung mga yon, no? Nagagamit na tayo ni God para sa kanyang kaharian, para sa mga iba. Yan. Amen. So yun, ang sa sinasabi mo, dudugtungan ko lang yun. Sabi mo kasi, pagka ikaw ay talagang nag-grow na malaki, maraming makikinabang sa'yo. And pagka ganun maraming makikinabang, ang motivation mo na talaga, kaya mo gustong mag-grow ka because yun yung kingdom of God. Sabi niya, you are a small thing and yet pagka merong inilagay si Jesus sa'yo at ikaw ay naging lumaki na maraming nakikinabang sa'yo. Yun na mismo actually parang you are already experiencing the kingdom of God. Amen. Ibig sabihin, May peace even ka na. here on earth, pwede mo nang maramdaman. Ang sa akin naman na nakuhang message, tayo, di ba sabi nga, nung tayo ay bininyagan, or basta tayo ay inilabas sa mundo, Jesus has planted the goodness in our hearts. So bawat tao, there is always goodness ang bawat tao. Ngayon, yung goodness na yon, yun siguro yung sinasabi ng small thing. Yung goodness na yon, God will add something para ikaw ay lumaki, lumago naturally. Naturally. Yun, ang sinasabi ko, yung inilalagay ni God dyan para ikaw ay lumago naturally. That means we do not have to stress more. Minsan pagka na-stress natin sarili niya, yan pumapasok ang demonyo at tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na burden, overburden sa ating ginagawa. So, tapos, pagka ganong overburden, nawawala na si God. Minsan pumapasok yung ating kapasidad na, yung ating power na, ang ating pilit na ginagamit para ma-resolve yun. Di ba? So ngayon, pag sinabing it should not be yung parang meron tayong parang fertilizer. Hindi kailangan lagyan ng mga ganon. But God has put in you something that will make you grow naturally. So yung naturally na yon, ang sinasabi ko sa atin kasi halimbawa sa kapihan, di ba? Sabi natin, huwag natin bigyan ng napakabigat
na assignment or task. Yung bawat isa sa atin, all of us should have that small task, pero yung dinadagdag ni God na the great love in that small task, yan ang magpapalago sa atin in a natural way. So, ano yan eh, ibig sabihin, be simple and whatever you have, ano yung binigay sa atin na gift or grace, yun lang ang gamitin natin. Sabi nga ni God eh, pag kita binigyan ng maliit na grace at napalago mo yan ng gusto, bibigyan pa kita ng mas marami. Di ba? Kaya ka unti-unti talagang nagiging nagiging fruitful. Maraming nakikinabang sa ginagawa mo. But you do not stretch so much na ikaw ay maging overburdened. Kaya nga, naiisip natin minsan, sobra-sobra na ito, na ano na ako, parang nangihina ka, burnout ang tinatawag doon. Yun yung problema. So that means, when we work in the vineyard of God, we just do whatever God has given us. Yung grace na tinatawag, yung ating giftedness. Kung wala pa yon, wag natin ambisyonin that we should be doing this. Hindi pa niya binibigay sa atin yung gift na yon eh. So, be natural because God will allow us to grow. Huwag tayong magmadali. Ako, ano ko lang mag-a-add ako dun sa yung kasi ako na akin to ha, baka ako makakatulong dun sa mga nagsiserve kung ganito rin yung nararamdaman nyo. I hope it will help. Kasi merong times na talagang feeling mo nadi-discourage ka o nalulungkot ka. Normal naman yun, no? Tapos syempre dahil nalulungkot ka, dahil meron kang gustong gawin para gumanda yung program o dumami sa sumali. Wala namang ayaw yon. Laging yun yung nakalagay na number 1 pag nagpa-planning. Increase in membership, increase in ganito. Kung gusto natin maging pares na sinabi dito na maging mustard seed, unang-una, pag tinignan mo yun, i-analyze mo ha, mustard seed ba ako? Oo o hindi? Mustard seed kasi hindi naman ako agad famous eh. Hindi agad ang laki ng grupo, hindi agad. So you started small. You are in the right track. Kasi always start small. Bakit small? Kasi andyan dyan yung humility, yung simplicity. And then, yung open to all. Kasi syempre, maliit ka, open to all ka, walang exclusivity, simple. Kaya nga sinasabi natin na kay God tayo aasa. Kasi pag kay God tayo umasa, kahit na yung sinabi ko na 10 taon, 10 lang kayo, syempre obvious naman that it's impossible. Gusto ko lang ipakita na kung sobrang sama ng loob mo, no, na sa nangyayari, i-analyze mo yung sarili mo. Kasi kung nagtitiwala ka kay God, hindi dapat may peace ka. Hindi ka dapat na nagwo-worry, hindi ka dapat sumasama ang loob. Kasi ibig sabihin, yung mustard seed is still working. And it's not you. Kasi ginawa mo na lahat eh. Di ba sabi mo? Ba't wala pa rin nangyayari? Kasi God is working at you. And when you say God is working at you, hindi mo, minsan si God yung pinapakita, yun yung ayaw mo. Yun yung negative. O kaya gusto ni God, mabagal ang growth, pero ikaw, gusto mo mag-now na. May plano siya eh. So, ang gusto kong, ano dito, yung feeling mo, are you really the mustard seed? Are you really the yeast that God, no, is trying to build in us? How will you do that? With a peace and trust in God. Hindi ka hindi ka parang namumroblema kasi alam mo na God is working at you in His perfect way. So hindi pwedeng sabihin na pag hindi ka nag-grow si God, wala doon. You might be seen not yung iyong project hindi nag-grow. Sino nag-grow?
ikaw sa loob mo. The kingdom of God, ang binibuild ni God, yung sa loob mo. Ikaw yung nag-grow in trusting Him. Yun. So yun yung gusto kong sabihin na tingnan muna natin yung sarili natin bago yung ano yung ginagawa natin. Kasi mahirap eh. Di ba? Kaya nga hindi ni God sinabi yung totoo. Kaya nga para ayaw niya makita yung nandyan eh. Kundi yung ano muna yung simpleng bagay. It has to start with us first in trusting God in everything. Amen. Okay, siguro ang gusto lang sabihin niya, kaya minsan para sabi nga exaggerated, 10 tao, after 10 years, 10 pa rin kayo. It is not really yung tinitingnan mo ano yung naging fruits ng iyong ginagawa, but rather ano ba ang nararamdaman ko kung ganun, no? Ibig sabihin, pinaka-worst na yon, 10 taon, walang nangyari. It is really yung how you have become faithful to God. Siguro, ang mga kailangan lang doon is to let others see kung ano talaga yung nangyayari sa iyong one. Ibig sabihin, be open. Kasi baka yung ikaw masyado kang hindi mo rin nakikita lahat. Minsan ganun eh. Hindi natin nakikita yung sarili natin. Kasi ayaw natin pakinggan yung mga sinasabi na ibang tao, which God sometimes uses the other people para ipa-mirror sa'yo, ipasalamin sa'yo. Ito kasi ang iyong ginagawa. Yeah. So masyadong yung pride mo, hindi mo na naibaba. Yeah. So, ano ang ni-work ni God? Ikaw, ni-work mo yung program eh. Ano, Lord, pero nagkaktiwala ka sa Pero si God, ikaw muna yung tinatrabaho ni God. Oo nga, So, yun ikaw nga muna. Ibig sabihin, baka yung pride mo, Yeah. no? Sarili Sumobra mo. ng matindi, pero faithful ka. May pride ka, but you are faithful to God. Pero hindi mo nakikita yung hindi gumagana Kaganon, grace ni God sa pride mo. no? Balik ka agad sa sarili mo. Teka, baka ako yung inaayos ni God dito ah. Diba? Yes. So, yun na yung sinasabing meron kang reflection. Yeah. Reflection, and you reflect on yourself. Yeah. Okay. Yun. Not on the others or what you see outside. Yan. Amen. Okay. Okay, so good morning and see you again tomorrow here in Coffee Time with With God. God.